Tapang at malasakit. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. At malasakit. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, bisyo ang magserbisyo. Sabi nga nila, di ba? You will know them by their love. Yun ang sinabi sa Biblia. It's not on how good you are in quoting the scripture. It's giving love. Grabe, hindi talaga hindi talaga kasya yung words eh. Kung paano natin i-express yung ating na-experience. Mismo wala akong masabi. Kita ko kasi yung pagiging generous. Alam mo, madali kasi magsalita ng Diyos eh. Pero pagdating sa pera, pagdating sa pagiging generous, yung pagtulong sa iba, hindi biro yun. Maraming bagsak dyan. Maraming bagsak. Kaya ako nakikita ko yung pagiging generous niya. Hindi sa salita eh. Sa lakad. Bilib ako. Hindi dakda. Nakita mo sa gawa. In one word, authentic. The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suanusug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandoon ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanunood ng Banateros sa SMNI. Ako, si Coach Oli. Ako naman si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Alright, so magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo, magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo po ay nanonood sa Banateros Live, dito lang yan sa SMNI. At syempre, huwag natin kakalimutan ang mga social media accounts ng SMNI na facebook.com, YouTube channel kapartner mo sa balita at serbisyo. Meron din tayong Sunshine Media na channel sa YouTube at rumble.com user SMNI News. Siyempre, Banateros Official sa sa Facebook, of course, at sa YouTube. Master Judea, of course, Coach Oli, Jay Guevara, at si Boss Dada, and of course, Banat Bay. Subscribe po natin yan. At siyempre, isa na namang mga nagbabagang balita ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. At siyempre ngayon, makakasama na natin. Babalik, Coach Oli, kumusta? Oy, magandang gabi sa inyo. Kamusta naman kayo? At tuloy-tuloy pa rin ang press con ngayon, ano? Tuloy-tuloy pa rin. Wala silang kasawa-sawa. Alam mo, gusto ko lang magbigay ng komentaryo dyan, no? Huwag nyo nang masyadong pinaiikot ng pinaiikot. Sabi nga, gaano man kahaba ang prosesyon sa simbahan din ng tuloy. Alam mo, ang tinutukoy lang ng mga yan, impeachment. Yan lang, gusto nilang pa-impeach si BP Sara. So kung ikot-ikot yan, siraan ng Duterte, etc., etc. Tingnan nyo, pustahan tayo, yun din ang tumbok. Tinatanggi pa nila na magkakaroon daw ng hindi raw nila kinukonsider. It's too early to say na walang impeachment. Tinitingnan lang nyo kung meron kayong suporta ng taong bayan. Testing the water. Oo, pinapakiramdaman nila.
So mamaya-maya, Coach Oli, pag-uusapan natin yung mga bagay niyan. Pero ngayon, pag-usapan natin, doon muna tayo sa medyo light, di ba? Medyo nakakataba ng puso naman muna. Sige. Medyo nakakataba ng puso. At yung puro na lang negatibo pinag-uusapan natin, Coach, ano? Kahit papaano, ngayong gabi siguro, simulan natin sa positibo. Kasi sa sobrang dami ng gustong ipanukala ni Pastor Apollo C. Quiboloy na mga batas, may mga existing na law na pwedeng repasuhin, pwedeng dagdagan, ituwid, pero may mga bago rin na gustong ipasa si Pastor Apollo Quiboloy na batas na makakatulong sa sambayan ng Pilipino. Katulad na lang nung report ni Atty. Kay, ako nagulat ako doon kung bakit si Pastor Apollo Quiboloy lang ang nakaisip ng ganon. Alam niyo yung magkakaroon ng bullet train mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, paikot ng Pilipinas. Sa akin, posible yun eh. Ganda nun, posible kasi, alam niyo kung bakit, sa Hong Kong, pwede ka maglipot sa Hong Kong, nakasakay ka lang sa train eh. Diba? So, sa akin, posible yun. Depende na lang kung hindi kukurakutin or hindi kakatkungin ang pondo ng taong bayan. Ano sa tingin mo, Coach Oli? Alam mo, malaki talagang naging problema niyan. Actually, mangiyak-ngiyak nga tayo nung nandun tayo sa Hong Kong, di ba? Una, wala si Jay doon. Buti nga. Hoy! Pero nakita natin yung infrastructure sa Hong Kong. Grabe. Tapos, pagdating sa atin, wala. Binoto ng taong bayan to si BBM dahil nabudol, dahil continuity raw. Wala tayong, alam mo, laki ng problema natin sa infrastructure. Yan, napakalaking problema natin talaga yan. At maganda tong panukala na sinasabi ni Pastor Quiboloy. Vision na gagawin niya. Alam naman natin, pagka si Pastor Quiboloy nag-isip, may follow-up talaga yan. Mangyayari yan kasi, again, ang dami na pong resibo ni Pastor Quiboloy. Kaya niya yan. Tama Kung wala namang korupsyon, bakit nagagawa ng ibang bansa? Alam mo, problema sa atin, ito problema rin to, lalo na kay Marcos Ang hilig niya mag-compare sa ibang bansa pag negatibo. Yung ibang bansa nga binabaha, ibang bansa binabaha. Dapat ganun din. Hindi. Dapat ang tinuturo mong ibang bansa, yung magaganda. Ba't yung ibang bansa, may mga bullet train, etc., etc. Ikaw, asan na yung pangako? Wala, di ba? So sana kung magbabanggit ng ibang bansa ito si Marcos, yung maganda. Kasi alam mo, loser ka pag ang kino-compare mo lang ang sarili mo doon sa negatibo sa ibang bansa. Dapat i-compare mo yung positibo ng merong pakinabang sa Pilipinas. Pag kinumpare mo yung sarili natin sa Pilipinas doon sa negatibo, excuses ang hinahanap mo. Hindi infrastructure. So, ito talaga kay Pastor Quiboloy, I'm very excited. We are very excited dahil kung nagawa niya ng kakaunting pera na pagawa niya ang kingdom, how much more kung meron siyang budget ng buong Pilipinas. And talagang mapapagkatiwalaan. Umisip ka ng mga kandidato ngayon, kaya niyong pagkatiwalaan sa against corruption. Imposibleng hindi nyo maisip si Pastor Quiboloy. Correct yan, Coach Oli. At ako dudugtungan ko lang ng maigsi yung sinabi ni Coach Oli na pagpunta namin sa Singapore, palapag pa lang yung aeroplano, talagang makikita mo, kaliwat kanan, harap, likod, may tinatayong building. Ganon ang patunay o yun po ay isang indikasyon ng maunlad na bansa, yung hindi kurakot na bansa. Kasi doon sa akin sa konting araw natin na pag-i-stay doon, nakita ko yung mga tao, naramdaman ko, nakita ko, na-experience natin ng mga edukado at mga may respeto ang tao at saka may pagmamahal sa kalikasan. Pagmamahal sa kalikasan, ibig sabihin, di nagtatapon ng basura kung saan-saan. Kasi nga, yun ang gustong mangyari ng gobyerno. Diba? At sinasabi mo rin kanina na laging negatibo ang kino-compare ni Marcos sa ibang bansa. Tama, dapat i-compare natin ang ating bansa doon sa mga mauunlad na bansa, katulad ng Hong Kong, katulad ng Singapore. Kaya lang, ang problema kasi, walang vision na gano'n ng mga nanunungkulan sa atin. Kaya hindi nila ma-compare sa maganda o sa positibong paraan ng ating bansa. Kasi ang pinagdadaanan ng ating bansa ay mga negatibo. Kaya nga, tayo nananawagan, this is the time
para naman maging positibo naman ang tingin ng ibang banda sa atin. Kasi naranasan natin minsan yan na positibo eh. Pinupuri ang Pilipinas sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero ngayon, parang nasasadlak na naman tayo sa putik at tinatapak-tapakan na naman tayo ng ibang bansa at pinagtatawanan. Sa tingin mo, Partner J, anong masasabi natin dito? I mean, opinion regarding dito sa pinag-uusapan natin. Alam niyo, sa mga social media platform, talagang hindi nawawala, talagang napag-uusapan palagi si Pastor. Katulad niya, yung pagtakbo niya bilang senator. At alam niyo ba na ngayon pa lang, hindi lang sa pagkasenador pinupush si Pastor. Dahil sa dami at sa ganda ng mga plano niya para naipapasa niyang mga batas dito sa Pilipinas, hinihiling na rin ng ibang mga netizen na, Pastor, pag tumakbo si VP Sara sa 2028, tumakbo ka na rin bilang Vice Presidente. Dahil lahat ng mga ibinalita natin dito na mga plano ni Pastor na maaaring na alam natin na kayang-kaya niyang gawin sa buong Pilipinas, talagang mas magagawa niya pa ng gusto kung sakali mang sa Vice President siya pumwesto. Oo, kaya nga sabi ko, grabe talaga. Kaya nga talagang baka magkatotoo yung may posibilidad na magkatotoo yung panaginip ko na, diba yung kinukwento ko sa inyo na nagpupulong tayo sa isang lamesa tapos si Pastor number 1 sa pagka-senador. Ayun, sana magdilang anghel ka at sana matupad ang pangarap. At ito pa, may dudugtong po ako sa inyo kasi nung nakaraan kagabi, hindi ko lang na nasabi. May mga kumakalat po na fake news mapatungkol kay Pastor na may mga post po na hindi na po siya daw tatakbo. No? May mga ganong post na kumakalat at parang isang grupo na naman to, malamang sa malamang siguro bayad tong mga to. Hindi nila pag-aaksayan ng panahon kung wala silang napapakinabangan sa ganyang gawain. So yun po ay isang napakalaking fake news po, no? So hindi ko lang matandaan kung anong pangalan ng page na yon na sinasabi nila na hindi daw tatakbo si Pastor. Alam niyo, ngayon pa lang ang dami nang gumagawa para hadlangan at para siraan si Pastor, no? Dahil alam nila na baka talagang may paglalagyo, lalong-lalo na yung mga kalaban, medyo natatakot na talaga dahil sa sobrang ganda ng mga batas at mga gustong gawin ni Pastor Apollo Siquibuloy dito sa Pilipinas ay nangangamba sila dahil hindi nila naisip yun talaga eh. Tsaka ito pa, yung alam niyo yung brownout sa Pilipinas, di ba lagi yan, lalo dito sa Luzon. Di ba sa KOJC, kapag nag-brownout ang buong Davao, kayang pailawin ng Kingdom ang buong Davao. Yes. Hindi, may mga nababasa nga akong comment na sana gawin ni Pastor, kung sakali mang makapasok si Pastor bilang senator, sana gawin or bilang Vice President, gawin sana ni Pastor yan na magkaroon man lang dito sa Luzon ng kagaya nung nasa Kingdom, nasa KOJC, na kayang-kaya nilang pailawin ng buong syudad. No? Kasi kadalasan talaga medyo yan ang hirap din ng taong bayan dyan sa ganyan. Yung mga brownout, lalo na yung mga nagninegosyo diyan, no? Sabi ko, sa isip-isip ko, nagawa nga ni Pastor diyan sa Kingdom, kayang-kaya niya rin gawin yan sa Pilipinas. Correct ka dyan, Jay, no? At pag may political will ka kasi, lahat ng bagay posible. Lagi nga nating sinasabi, kapag may kapag ayaw, maraming dahilan. Pag may gusto, maraming paraan. At yung kuryente na sinasabi mo, posible, no? Yung posible yan. Yung maglalagay ka ng generator, barangay. Kasi ginawa ng tatay ko yan. Barangay captain yung tatay ko dati. Doon naman sa lugar na yon, kung saan naging barangay captain ng tatay ko, doong panahon, nung siya nakaupo, wala talagang kuryente doon. Walang kuryente. Ang ginawa niya, nag-request siya sa mga gobernador, pinagati-hatian ng mga matataas na opisyal ng gobyerno doon sa Albay, na makabili ng isang malaking generator. Bumili yung tatay ko, iniligay sa barangay hall, at gabi-gabi yung pinapailaw mula alas 5 hanggang alas 12 ng gabi. May kuryente sila doon. Noong wala pang kuryente. Pero ngayon kasi may kuryente na. Pero pinapatunayan ko lang yung sinasabi ko na pag gusto, may paraan. Kasi nagagawa eh. Halimbawa, barangay. Maliit lang naman ang barangay eh. Bigyan mo ng isang
isang generator kada isang barangay. Pwede, pag nag-brown out, kahit papaano, kasi number one na problema dito sa atin sa Pilipinas, kuryente talaga. Mahirap ang kuryente sa atin. Kung wala talagang makuha na ibang solusyon sa kakulangan sa kuryente, pwede yung ganun, for pansamantala. Pero kung may mas magandang solusyon pa magagawa ang gobyerno para hindi tayo makulangin at maubusan ng kuryente, di mas maganda. Di ba, Cocholi? Alam mo, nakita nga natin totoo yung sinasabi mo, yung political will. Una, kay pastor din yan. Yun. Kasi yung leadership, totoong leader si pastor, hindi katulad ng iba, nakatago. Si pastor talagang hands-on yan. At naikot namin yan, yung power plant, yung pinapakita na yan. Naikot namin yan. Yung, alam mo, yung presyo niyang power plant na yan, nasabi ni Master, ni Jay Guevara, na kayang pailawin ng buong Davao, yan kasing presyo na ng buong kingdom. Yan daw yan. Ang laki talaga niya, ilang floors po yan. So, yung, alam mo yung ganyang pag-iisip, yan yung sinasabing vision. Kasi isa sa katangian ng leader, vision Dahil kung hindi mo nakikita, dapat hindi pa nangyayari, alam mo na, may plano ka na. Yun ang totoong leader. Yan, nakita natin kay PRRD, nakita natin yan kay Pastor Kibuloy. At yan po ay nakikita nating kakulangan sa karamihan sa mga leaders ngayon. So, sana mabigyan ng tsansa at ang ganda nung nasabi ni Jay at Vice President pwede. Pero sa ngayon muna, di ba? Maganda yun. Sana mag-number 1 si Pastor Kibuloy as Senator in preparation for Vice President sa 2028. Ang ganda ng tandem. BP Sara, Pastor Kibuloy, sure win yun. Kaya sabi, di ba? Yung this early, sinisiraan na si Pastor Kibuloy na sabi hindi na raw tatakbo. That is a very good sign. Alam mo bakit? Kasi alam nila malakas si pastor. Yes. Kasi kung hindi malakas si pastor, wala silang pakialam. Dan sayang oras. Tingnan yung ginagawa ngayon sa mga Duterte. Talagang ngayon pa lang ginigiba na. Yang na yan, yang hearing na yan, hanggang 2028 yan. Correct. Yang ginagawa ng sa Kamara. So, again, I'm sure ididiin si pastor until 2025. Kasi nga, mananalo. It's a very good sign. Meron pang isa. Na talagang bukod sa makakaiwas sa trahedya, talagang napakagandang magawa ito sa buong Pilipinas. No, kung sakali man, siyempre, pag nakapasok si pastor bilang senator, maging number 1 senator yan, at kung tatakbo yan bilang vice president sa darating na 2028 election, isa pa sa hinihiling ng taong bayan na gawin ni pastor yung mga katulad nung sa kingdom, yung mga wire na nasa ilalim ng nasa ilalim. Kasi alam naman natin na palagi yung nagkakasunog sa Luzon. At hindi lang sa Luzon, kundi sa buong Pilipinas. Na pinagmumulan ng sunog yung mga wire na halos kumpul-kumpul. Lalong-lalo na ho dito sa Luzon, hindi mo na halos makita yung langit sa sobrang kapal ng wire dun sa daas. 'Di ba? So isa pa rin yan sa inaano ng taong bayan na sana kapag naging may na si pastor, may karapatan ng ipatupad yung mga ganyan Sana yan din ang isa sa unahin niya kasi una kapag nasa ilalim nga naman yung mga wire, talagang safe sila. Walang mangyayaring sunog sa mga kasi kadalasan yan ang pinagmumulan lalo na yung jumper, tas yung mga wire na buhol-buhol. Hindi katulad nung katulad sa KOJC, tingnan nyo, ni isang wire, wala kayong may kita dyan. At sa kaming mga banateros ang saksing buhay na dyan sa kagandahan sa kingdom. Akalain mo, banateros, naisip pa ni pastor yan. Pag tinignan mo kasi, napakasimple, wire lang. Pero alam mo, hindi basic yan. Mahirap yan. Ikita mo yung mga nangungunang syudad dito sa Pilipinas na mga kilala. Hindi ko na sila isa-isahin. Baka tamaan yung mayor nila. Hindi ganyan. Sala-salabat ang wire. Pwede ka nga man lambitin O, di ba? Sinasabi natin na vision. Alam mo, kahit sa loob, akala nyo sa labas lang yan walang wire. Galit pala sa wire si Ayaw niyang makita ng Ayaw niya nakakita ng wire. Pero
Minsan pwede rin, maganda rin yung wire, may ibitin siya dyan. Actually, tama, no? Tama yung sinasabi ni Coach Oli, no? Akala nyo, simpleng bagay lang yung pagtatanim sa ilalim ng lupa ng wire. Napakalaking bagay po yan dahil naiiwas ang ating mga ang pamayanan sa sunog. Kasi kadalasan, katulad na sinasabi ni Jay, kadalasan dito ang sunog, kung hindi sa kandila nagsisimula sa kuryente dahil maraming jumper. Kasi yung mga nakalaylay na kuryente, prone yan sa mga jumpering. Inaakyat yan ang tinatawag ni Yorme na mga Spider-Man, tapos kinakabit nila yung kuryente nila. Eh, pag nasa ilalim ng lupa, paano nila ikakabit yun? Maghuhukay sila, makikita sila ng tao ngayon. At yan ang importante. Yan ang simpleng pag-iisip, pero yung impact, napakalaki. At actually, may balita tayo tungkol dito sa mga gustong gawin ni Pastor Apollo Kibuloy, Coach Oli. Ayan, malinis at tapat na pamamahala ng gobyerno ang nais ni Pastor Apollo C. Kibuloy na maranasan ng mga Pilipino. Upang makamit iyan, isa-isa sa pangunahing susugpuin ng butihing pastor ang tanikalang gumagapos at pumipigil sa pag-unlad ng Pilipinas at iyon ang korupsyon. Paano nga ba ito gagawin ni Pastor Apollo Kibuloy? Ating alamin. Ang haba, Naubusan ang hininga. Okay. Ako na magbabasa ng dulo. Ating alamin sa balita ni Hannah Jane Sancho. Naubusan ang hininga sa Gonzalo. Isa sa pangunahing plataforma ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang pagsusulong ng zero corruption sa gobyerno ng Pilipinas. Inilahad ni Attorney Kay Laurente ang mga hangarin ni Pastor Apollo sakaling maging senador. Una ngang re-resolbahin ng butihing pastor ang talamak na korupsyon sa gobyerno sa pamamagitan ng modernisasyon. Number 1, kailangan ng clean government. So sa clean government, which I will also elaborate later on, is about dun isosolve yung corruption. So after na clean government, pag na-solve na yung corruption, then comes yung strategic human resource development. So i-enhance niya yung mga talents, yung mga skills ng mga Filipino workers, kahit yung mga OFWs, that they will opt to work here in the Philippines. And after that, pag na-develop na yung mga talents and skills ng mga Filipinos, then comes the third strategy for the modernization, and that is yung kumbaga yung performance management naman. Yung kung ano yung doon nagkakaroon ng minimum standards para sa lahat ng mga government employees. Ano yung mga minimum standards? Kailangan maging accountable sila. Kailangan maging kumbaga zero corruption, dyan din papasok, and transparent din sila. So merong mga ethical standards that they should follow. So pagkatapos, pag andyan na yung performance management, yung pang-apat naman, service-oriented, kasi well-equipped na yung mga human resource natin. So papasok na ngayon yung service-oriented. So nakalay down din yan. So yung pang-5 naman sa 5 modernization of Philippine governance is doon na papasok yung self-reliant na government. So kailangan, before we reach that self-reliant government, sabi pa ni Pastor, kailangan maging clean government tayo. Ipinahag rin daw ni Pastor Apollo na para maisulong ang modernisasyon, ito'y kailangan munang maging malinis at mapagkakatiwalaan ng gobyerno pagdating sa paghawak ng kaban ng bayan. Number 1 talaga, to resolve the problem about the corruption is, andun ang sa transactions, magiging digitalized yan. So, sa pag-digitalization na, kumbaga, sabi pa ni Pastor, kasi nga strict ang anti-corruption practices measures natin, pag-digitalize na yan, whenever you have government transaction, for example, application or renewal of licenses, or magbayad ka ng taxes, or even magbayad ka ng mga penalties mo kasi nga may na problema kasi nag-overspeeding ka. Lahat yan digitalize. So hindi na dadaan sa tao yung pera. Diretso siya sa kaban ng bayan. That is how you prevent also corruption. So diretso na yung bayad sa kaban ng bayan. Nais ding tanggalin ni Pastor Apollo ang liquidation by certification at palitan ng liquidation by receipt, kung saan hahanapan na resibo ang bawat politiko sa gobyerno. Number 1 din yung liquidation by certification. Ire-repeal na yan, tatanggalin na talagang, i-abolish na yan. So what's happening right now,
we have this liquidation by certification, that's resolution number 10, wherein yung Senate at saka Congress, pwede sila mag-liquidate lang sa lahat ng mga expenditures nila through certification. Pero that will be repealed. Sabi pa ni Pastor, dapat talaga liquidation by certification. So lahat ng nagastos, lahat ng expenditure, dapat naka-itemize yan. Saan mo ginamit? Para saan? So, ganon ka-strict dapat ang when we go to the liquidation by certification, i-abolish na siya. So, dapat liquidation by receipt. Resibo na siya. Ang mga liquidation na ito ay susuriin naman ng Truth Commission na isang anti-corruption commission. Ito ay bubuin ng mga ordinaryong Pilipino. Gusto kasi ni Pastor Apollo na mismo mga Pilipino ang sumuri kung saan ginastos ng mga leader ng bayan ang pera mula sa buwis ng mamamayan. And in relation to that, meron din siyang Truth Commission. So once may liquidation by certification, na find out na, oy, may problem tong sa dito sa liquidation niya, kulang-kulang. So, ang may magbubuo ng Truth Commission or Anti-Corruption Commission. So, yung Truth Commission na yon, they will be given the power to investigate and the power also to prosecute. Sila din yung magagather ng evidence. So, ang maganda dito sa proposal ni Pastor, magiging proposal if he becomes a Senator of the Philippines, is that ang magiging part ng commission na ito is ordinary Filipino citizen. Sabi pa ni Pastor, ang pag-explain niya, magiging pa siyang jury. So pera kasi, we're talking about ng pera ng bayan. Ito ay ilan lamang sa mga hakbang na nais na ipatupad ni Pastor Apollo upang tuluyang masugpo ang korupsyon na matagal nang bumibihag sa mga Pilipino. Abangan ang iba pang plataforma ni Pastor Apollo Sikibuloy sa mga programa ng SMNI at alamin ang mga hakbang na nais itong isulong para tuluyang makalaya ang Pilipinas mula sa kamay ng mga ganit at sakit na politiko. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News. Alright, so ayun na nga, at napakaganda talaga. Napakaganda ng gagawin ni Pastor na yan. Alam niyo kung bakit? Kailangan talaga mawakasan ng korupsyon. Dahil paulit-ulit natin sinasabi na ito ang numero 1 na cancer na pumapatay sa ating bansa. Itong korupsyon. Kasi kaya walang nagagawang mga proyekto dito sa atin. Kung may magawa man, substandard, kasi marami nang dinadaanan. Ang isang bagay, halimbawa, ikaw bibili ka ng isang cellphone. Ang halaga ng cellphone na yan ay 5,000. Kahit bawasan mo ng piso na yan, bawasan mo ng piso, yung 5,000, hindi mo na kayang bilhin ng cellphone na yan. Kasi kulang na Ganon din sa proyekto sa gobyerno. Pag binawasan mo, hindi na magagawa ng maayos yung talagang dapat pagpuntahan ng pera na yan. Kaya, ako susuportahan ko all the way itong gusto ni Pastor Apollo Kibuloy. At ang kagandahan dito, independent ang mamamahala dito, mga ordinaryong Pilipino, kung saan magiging apektado ng mga gagawin ng mga korap na politician. So, yung Pilipino na yan, na hawak ng komisyon, Truth Commission na yan, ay hindi yan papayag na baboy-babuyin na lang ng kung sinong politiko ang kaban ng ating bayan. Saka, ito pa, katulad ng paulit-ulit nating sinasabi, hindi lang, boboto tayo ng ilang senador, 12 senador, okay? 12 senador na iboboto natin, piliin natin yung makakatuwang ni Pastor Apollo Sikibuloy sa pagpapatupad ng kanyang mga vision sa Pilipinas. Kasi kung hahayaan lang natin na gawin yan ni Pastor Apollo Kibuloy mag-isa, mahihirapan siya niyan. At baka, alam natin, kaya ni Pastor Apollo Kibuloy, pero mas maganda kung may makakaagapay siya. Di ba? Masakit sa tenga ng mga tuwadkom yan. Kasi alam mo yung liquidation by certification. At ang gustong gawin ni Pastor Kibuloy ay liquidation by receipt. Resibo, ibig sabihin ipapaliwanag ang gastusin. Itong mga to, nagpaliwanag na ba sila? Hindi. Puro sila certification. Magkaiba po yun. Yung resibo talagang itemized. Iniwasan nila yan. Alam mo kung anong in-itemize nila? Yung confidential funds ni BP Sara. Ganyan po ka-ipokrito tong mga ito.
Kasi isipin mo, puro kayo, binusisi nyo ng lahat kay BP Sara. Tanong ko sa inyo, kayo ba leadership by example? Ginawa nyo ba yan sa sarili ninyo? Diyan sa Congress, ginawa nyo ba yan? Puro lang naman sila di ba? Huwag kayong magagalit sa amin. Yan po ang nakikita ng taong bayan and you cannot blame the people kung ang dating ay ipokrito kasi ang hilig nyong manili pero yung sarili ninyo hindi nyo naman nagagawa. Talaga ngayon, hindi nila magugustuhan yung gustong gawin ni Pastor Kibuloy dahil mabubusisi sila dyan. Kukontrahin na naman nila si Pastor Kibuloy. Pero para sa taong bayan, yung gustong mangyari ni Pastor Kibuloy, tayo ang panalo. Kasi lalabas na Di ba? Hindi lang sila yung taga-busisi. Pati yung nagbubusisi kay BP Sara, patingin, liquidation by receipt. Hindi by certification. Magkaiba po yun. Okay, tama, no? Napaka-importante po niyan. Kasi sa pamamagitan noong receipt, malalaman natin. Although, siguro, pwede pa rin gawa ng paraan para makapag-corrupt sila, pero magdadalawang isip. Kasi kung wala sila makukuha ang resibo, mahihirapan tayo dyan. Wala tayong makukuha ang resibo, di ba? So sa akin, katulad nito, yung digitalization, marami ang kumontra doon. Kasi katulad ng sinabi, kanina nabanggit ni Atty. K, na hindi nadadaan sa tao yung mga bayad-bayad noong mga serbisyo na kukunin natin sa gobyerno, katulad ng NBI clearance, police clearance, and all that. Kung hindi nadadaan sa tao, paano yan makukurap? Siyempre hindi. Diretso na yan sa kaban ng ating bayan. Yun ang importante. Pero sa kasawiang palad, marami ho ang kumontra dyan nung ipinapasa po yung digitalization na yan. Kasi nga, alam naman natin na siguro baka mabawasan ang kanilang mga kinikita. Kaya etong ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy or gagawin ni Pastor Apollo Kibuloy na digitalization, isa ito sa mga maliliit na hakbang para mawakasan or kahit pa paano maampat or mabawasan ang korupsyon sa Pilipinas. Diba? Partner Jay, baka may karagdagang opinion ka doon. So, siyempre, yun, kagaya ng sinasabi kanina ni Master Judea na alam naman natin na kayang-kaya ni Pastor, pero kailangan niya pa rin ng mga kasama. At itong mga kasamahan niya to, may nagawa na rin to, kagaya ni Senator Bongo. No, may nagawa yan. Isa yan sa mga pwedeng makatulong ni Pastor. Yan si Senator Bato. At nandiyan din sila Attorney Jimmy Bondoc, Philip Salvador, yung buong PDP laban ng mga tumatakbong bilang senator. No, kaya na tayo, wag na tayong dalawang isip pa na basta natin sila, i-push natin yung mga kandidato na yan dahil alam natin na talagang mga subok na. No? Si Senator Bato, Senator Bongo, alam natin mga subok na yan. May mga nagawa na talaga yan. At may mga magagawa pa, katulad yan ni Pastor, ni Attorney Jimmy Bondoc, at nung iba pa. Hindi ko lang kabisado pa yung ibang mga pangalan. Alamin natin yan. Alamin natin kung sino yung mga membro or tumatakbo sa PDP Laban Party, at susuportahan po natin yan. Ngayon, mga kababayan, wag po muna nating isipin ang 2028. Isipin natin yung 2025 para palakasin natin. Palakasin natin yung grupo o yung team na mga galit sa korupsyon, galit sa droga, at galit sa kriminalidad. Palakasin natin yan. Maghalal tayo ng mga kandidato na galit sa mga krimen na yan. Yung galit sa korupsyon at galit sa hindi magandang bagay na nagdudulot ng kahirapan sa ating bansa. Maghalal tayo yung kayang tumindig sa sarili nilang paa, yung mga may yagballs, hindi katulad nung mga nasa Quadcom, yung mga nasa Quadcom ngayon na nagkakampi-kampihan. Parang ibig kong sabihin, hindi nila kayang gumalaw ng sarili lang nila. Kung may kakampi sila, may mga faction silang sinasabi, pagtatanggol sa ito. Parang para silang mga bubuyog na pagka umatake, sama-sama sila at aatakihin nila, katulad ng pag-atake nila kay BP Sara Duterte, kay Pastor Kibuloy, kay President Duterte, inaatake nila ng inaatake. Pero itong may nabitawang kasinungalingan itong si Congressman Dan Fernandez at si Senyor Abante na kasinungalingan na sinupalpal ni Colonel Grijaldo.
Kaya ngayon, itong si Dan Fernandez, Congressman Dan Fernandez at si Congressman Abante ay nagbitiw ngayon bilang chairman sa Quad Committee. Ano? So, para sa akin mga kababayan, hindi lang siguro pagbaba sa katungkulan ang dapat na ipataw dito sa mga to, dapat to masuspindi. Kasi ang ginagawa nila, porke nasa kanila kapangyarihan at suportado sila ng mga makapangyarihang Diyos sa Pilipinas, ay gagawin na nila yung gusto nilang gawin. Sasabihin na nila kung ano yung gusto nilang sabihin. Katulad ng paninira nila kay Pangulong Duterte. So ngayon, noong lumabas si Colonel Grijaldo, dinapahiya silang dalawa. So sinira nila yung integridad ng Kongreso. Dahil alam ko, diyan sa Kongreso, marami pa rin ang matitino dyan na madadamay sa kapulpulan, sa kapalpakan ng mga kongresistang ito, katulad ni Abante at katulad ni Dan Fernandez. Diba, biruin mo naman, siraan si Pangulong Duterte, yung pala kasinungalingan at pinatunayan niya ni Colonel Grijaldo. Tapos ngayon, magtatago kayo sa saya ng Kongreso sa pamamagitan ng pagbibitaw nyo bilang chairman, magtatago kayo at ibabalan nyo yung mga uutusan nyo dyan sa Kongreso para sila sumagot. Dapat kayo sumagot kasi kayo mga nagsabi nun. Diba? Consoli, baka may dadagdag doon. Tama, Master Judea. Pero posible din, sa aking opinion, ay ito ay nautusan ni Martin. Kasi, alam mo, mahaba pa ang plano nitong mga Quadcom na ito. Nagkaroon pa nga ng bago gumalaw at binanatan to, nag-speech pa si Martin at walang naniniwala sa kanya. So, mahaba pa ang plano nila dyan sa mga investigasyon na yan. So, hindi naman magre-resign tong dalawa kung sakaling hindi inutusan ng mas mataas sa kanila or na may power sa kanila. Yung kaya sila. Posibleng nautusan to ni Martin para hindi sila makasira doon sa mga maitim nilang planong pag-iimbestiga pa. Hindi makulayan. Kasi ang dami na. Alam mo, yung lahat ng ginagawa nilang investigasyon ngayon, wala nang credibility. Wala nang credibility yung dating. Saglit lang, ang laki ng cross mo. Ang laki ng cross mo. Hiyang-hiya naman ako, ang linis nito. Buti hindi siya napapasok. Na-distract ako. Nakita mo yung cross? Oo, nakita ko yung grabe ka talaga. Ay, nako. Anyway, para magkaroon ng credibility yung pag-iimbestiga nila sa mga Duterte, especially kay BP Sara, no? Kay PRRD, kasi lahat ng ipipresenta nilang witnesses dyan or resource person, hindi na paniniwalaan ng tao. So yan, kahit naman kasi anong gawin nating analisa dyan, para sa akin, ano pa rin eh. Kasi tingnan nyo yung mga witness, scripted. Ito para sa akin, scripted tong mga to eh. Parang may gusto silang dito eh, patunayan. May gusto silang parang, kasi alam naman natin at nararamdaman na rin siguro nila na na talagang hate na sila ng taong bayan dahil sa pinagagawa nila sa mga Duterte. So ngayon, ang ginawa nila, may pa-alis-alis dyan sa committee na yan, siguro para tignan din nila kung may gusto pa ba sa kanila. Kasi na tayo dalang-dala na ho tayo sa paulit-ulit nilang ginagawa at lagi naman nabibisto na talagang obvious naman na lahat ng nangyayari dyan sa hearing na yan ay ito ay scripted. At ang pinakabandang huli talaga ho nito, walang iba kundi siraan lang talaga ang mga Duterte. Yan naman yung pinakaplano dyan eh. So para sa akin, hindi ako naniniwala dito sa bagong pakulo nila. Master? Sa akin, totoo yan sinasabi mo, may punto ka naman doon. Ito marahil ay ginagawa nilang political tactic. Kasi may nababalitaan tayo na may utos daw na tigil-tigilan daw muna ang pagbanat sa mga Duterte. Kasi habang binabanatan nila ang mga Duterte, lalo silang nasisira. Diba? Narinig natin yon. Kaya nga, ito, malamang isa ito sa mga political tactic nila para lituhin ng taong bayan. Pero alam ko, yung taong bayan hindi malilito na mga galawang galito. Kasi, sabi ni Dan Fernandez, we will be trying to relieve temporarily our chairmanship in order to discuss this transparent and impartial and honest investigation in this matter. Alam ko, saan ka ba nag-aral? Parang si yan
Alam niyo yung sa mga mga Espanyol pag nag-English. Ganyan yung grammar. It's nothing. Pwede mo naman pasimplihin. Pinakomplikado mo pa, nahalata tuloy na hindi ka marunong mag-English. Hindi ko nga alam kung bakit nandyan kayo sa Kongreso, hindi kayo marunong mag-English But anyway, mga kababayan, mag-break po muna tayo at huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang programang Banateros. Maya-maya lang. Habaan mo. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At malasakit. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa. Nung kaya mo. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang magserbisyo. Sabi nga nila, di ba? You will know them by their love. Yun ang sinabi sa Biblia. It's not on how good you are in quoting the scripture. It's giving love. Grabe, hindi talaga hindi talaga kasya yung words kung paano natin i-express yung ating na-experience. Mismo wala akong masabi. Kita ko kasi yung pagiging generous. Alam mo, madali kasi magsalita ng Diyos Pero pagdating sa pera, pagdating sa pagiging generous, yung pagtulong sa iba, hindi biro yun. Maraming bagsak dyan. Maraming bagsak. Kaya ako nakikita ko yung pagiging generous niya. Hindi sa salita sa lakad. Bilib ako. Hindi dakdak. Nakita mo sa gawa. In one word, authentic. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At tayo po ay nagbabalik dito lang yan sa Banateros Live sa kapartner mo sa serbisyo. Sa balita at serbisyo pala. Anyway, akala nyo tapos na tayo doon sa mga tuwadcom. Hindi pa tayo tapos doon. Nag-uumpisa pa lang tayo. Nagpahinga lang kami. Kasi naubusan ng laway sa lalamunan si Consuelo habang binasa niya. So anyway, balikan po natin itong si Dan Fernandez at si Kong Abante. So ito pagkatapos nilang magsalita, sasabihin nila na bababa kami sa chairmanship para bigyan daan ang matino at patas na pag-iimbestiga dito sa usapin na ito. Lagi na lang ganito naririnig natin Tapos ang resulta, wala namang nangyayari sa imbestiga. So now, gusto natin makakita ng tunay
na resulta na kayo talaga ay nag-iimbestiga. Ang daming beses na nating narinig yan, nabababa kami para pagbigyan ng bigyan daan ang investigasyon. Pero wala naman kami nakikita na nakakasuhan. Wala naman kami nakikita na napapanagot. Puro lang panluloko ginagawa nyo sa taong bayan Tapos magsasalita kayo galing sa bibig ninyo, tapos iiwan nyo doon sa mga kasama nyo. Kayo, saan kayo pupunta? Magpapahinga kayo? Pupunta kayo sa likod ng camera at iharap nyo yung mga tinatawag nyong young goons? Diba, Coacholi? Tama, Master Judea, yung sinabi mong hindi na malilito ang taong bayan. Kasi alam mo, yung taong bayan na may doctorate sa budol. Yan. Na-training. Alam mo, one thing na magandang nangyari sa atin, o sa iba, hindi pala sa atin, sa amin, maraming nabudol At natuto sila dyan. So yung sinasabi na bababa kami para bigyan ng daan ng... hindi nyo na malilito ang taong bayan. Hindi na sila maniniwala. Maraming hindi na credible yung inyong mga investigasyon na ganyan. In short, tapos na yung budol. Natuto na ang taong bayan, wala na. Kalimutan na natin yung salitang budol. Diga nga, no? Kalimutan na. So wala nang lugar ang salitang budol sa mga Pilipino na nag-iisip. Di ba, Partner Jay? Tsaka, ano yung sinasabi nilang bababa sila para daw ayusin? Ultimo yung mga hearing nyo, hindi nyo maayos-ayos paulit-ulit na lang yun dyan. Tapos bababa kayo para ayusin. Ano nga ayusin nyo? Alam nyo, ang una nyo ayusin, yung pinaka-pinuno nyo. Ayusin nyo muna yun. Ayusin nyo yung mga kasamaan nyo dyan. Alam nyo naman na kung ano yung panghusga na ginagawa nyo dyan sa mga tao na nililitis nyo dyan sa hearing nyo palagi, dapat masunahin nyo muna siguro yung mga sarili nyo. Tsaka ito yung hindi ko akalain na may mas pa sa akin mag-English. No, nagulat ako Kasi alam nyo naman, pag nag-i-English ako, medyo balo-baluktot. Pero nagulat ako na hindi lang pala sa katulad kong merong ganyan. Kundi may isa din palang congressman na halos pinahaba-haba pa yung sinabi. Tapos mali-mali naman pala yung English. Diba, Master Coacholi? Actually, kahit hindi ka magaling mag-English, unang sentence pa lang, mali na. Coacholi? Alam mo, baka sabihin ng taong bayan at lalong-lalo na yung mga tanso dyan, sasabihin nila, yan ang hirap sa inyo, banateros Pag bumaba, may nasasabi kayong masama. Pagka hindi naman bumaba, sasabihin nyo, kapit tuko sila sa kanilang posisyon. Alam nyo, kaya namin napupuna yung kanilang pagbaba. At hindi lang kami, maraming taong bayan napupuna yung kanilang pagbaba. Kasi po, ang taong bayan, hindi na pinapakinggan kung ano yung sinasabi nila. Ang pinapakinggan ng taong bayan ay yung kanilang ginagawa. Halimbawa na lang, may hamon sa kanilang drug test. Diba? Hanggang ngayon, wala pang nagpapadrug test sa kanila. Diba? Kung ano-ano pang excuses na kailangan sumumpa si BIP, ba't pa kayo takot sa drug test? Diba? Pangalawa, panayang imbestiga. Bunisisi na nila ng bunisisi yung confidential funds daw. Di umano. Confidential nga Pero sila ba? Nagpasa ba ng itemized na talagang yung sinasabi kanina ni Attorney Kate patungkol kay Pastor Kibuloy na certification by receipt. Diba? Ang galing nila mambusisi. In other words, ipokrito ang dating Kaya hindi naniniwala ang taong bayan. Bumaba man sila or hindi sila bumaba, action speaks louder than words. Yan. So tama yun. Kasi ito balikan lang natin yung lumang kasabihan na bago mo punahin ang dumi sa mukha ng iyong kapitbahay, punahin mo muna. At manalamin ka, punahin mo muna yung dumi sa iyong mukha. Yun ang problema dito Puna sila ng puna doon sa confidential funds ni BP Sara Duterte na by the word itself, confidential, so ibig sabihin, hindi dapat ilathala or ipaalam sa taong bayan, yun ang binubusisi nyo.
Di ba dapat ang pag-usapan natin ay yung mga pondo na binibigay sa inyo na hindi naman confidential? Dapat yan ay nalalaman ng taong bayan. Ang nangyayari kasi, parang yung pondo ninyo, parang inihahalin tulad nyo na sa confidential funds na isinisikreto nyo kung saan nyo ginagastos. Yan ang problema sa atin. Tapos sasabihin nyo, bababa kami para bigyan ng daan ng malinis na investigasyon. Anak ng tokwa. Paulit-ulit na yan. Maraming beses nang kumita yan. Ang totoo dyan, mga kapatid, ang totoo dyan, baka ito yung sinasabi nating, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Baka lumabas kayo dyan sa kinalalagyan nyo kasi hindi nyo na kaya yung batikos na ibinabato sa inyo ng taong bayan dahil sa mga kasinungalingan ninyo. Biruin mo dating presidente sinisiraan nyo, magbibigay kayo ng statement na wala namang kredibilidad. Anong nangyari sa inyo ngayon? Hindi nyo na alam ang gagawin nyo kundi bumaba dyan sa pwesto. Yan ang sinasabi natin na baka hindi nyo kaya yung init kaya kumakawala kayo para makahinga naman kayo. Diba, parang Jay? Hindi kaya nila paulit-ulit na binubusisi ang confidential fund dahil baka natatakot sila na sa kanila pala gamitin yun. Dahil baka may mga mabuko na mga maiitim na plano at nagawang plano or mga maiitim na plano na nagawa nila. Kasi isipin nyo lang maigi ilang beses nang pinag-usapan ang confidential fund na yan. At ilang beses din sinagot yan. Ngayon, magtataka ka, bukod dun sa sinasabi at kumalat na balita na may mga natatanggap silang bayad kada hearing, magtataka ka na bakit gigil na gigil sila dun No? Gigil na gigil sila dun sa confidential fund na yan. At posible naman na hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin ng confidential fund. Hindi kaya, minsan napapaisip ako, kaya siguro nila pilit na gustong malaman nila kung saan gagamitin yung confidential fund na yan. Hindi kaya natatakot sila na baka sa kanila gamitin yan. Pwede. Tsaka Jay, alam mo, kahit anong busisi ang gawin nila dyan sa confidential funds ni VP Sara, kahit na anong ebidensya ilabas nila dyan, hindi maniniwala ang taong bayan, ang tingin ng taong bayan sa kanila ipokrito, until busisiin din nila ang confidential funds ni Marcos, ni BBM. At ni Tamba. At ni Tamba. Ng iba pa. Kasi bakit nakafocus kayo dun sa babae? Bakit nakafocus kayo kay VP Sara? Bakit hindi nyo magawa? Kahit na lang si Marcos, ba si BBM, ba't hindi nyo mabusisi? So, hindi makikinig ang taong bayan sa sinasabi nyo, ulitin ko, doon sa ginagawa ninyo. Parang ano yan yung ang lakas mo ng loob mo magsalita ng adik, magpa-drug test, pero ikaw takot magpa-drug test. Diba? Kaya ako tuwan-tuwa sa ginawa nila Ma'am Lorraine, nila Ka Eric sa Ipanaw, nagpa-drug test sila. Diba? So bago kayo ng confidential funds, busisiin nyo muna yung bossing nyo. Tsaka maraming pwede silang busisiin. Una-una, andyan yung 500 billion na binigay na budget kay Martin. Di umano At andyan din yung 6 trillion na budget pa rin kay Martin. Di umano At yung confidential, yung flood control ni Marcos. Ngayon daw, may bali-balita na handa naman daw siyang pag-usapan yun sa Senado. Parang mas gusto namin, hindi lang sa Senado, dapat sa Congress. Sa Congress. Para aminado naman ako na medyo magiging scripted ang datingan nun. Siyempre, di ba? Pero doon mo kasi malalaman, kadalasan kasi yung mga ganyan doon nabubulgar Doon sa pagiging scripted nila, minsan nadudulas. Diba? May mga lumalabas na hindi nila akalain na mailalabas nila. So mas maganda dapat dyan din pag-usapan. Tsaka yun nga, wag lang tayo lagi sa confidential fund. Masyado ng gasgas. Ang dami sa flood control nga. Ngayon, diba, pumapayag na si Marcos na busisiin yung budget ng confidential fund. Kasi hindi rin biro doon. Biro mo, 1.4 billion pesos a day ang ginagastos niya sa flood control na yan. So, napakagandang pag-usapan at busisiin yun. So, yun, baka sakaling gusto nyo rin,
Bukod sa Senado, mas maganda kung bususiin nyo rin yan. Kahit alam na naming scripted yan, pero ang inaantay kasi namin yan yung may madulas. Yan. Alam nyo yung sinasabi yung mga dulas-dulas na yan, dyan madalas mahuhuli yung kanilang mga kasundalingan. Kaya nga, sabi nga nung kausap natin sa Davao, si Mayor Baste Duterte, hayaan nyo sila, hayaang magsalita ng magsalita. At sa pagsasalita nila, doon sila magkakamali. Hayaan natin sila na magkamali dahil yun din naman ang magpapalubog sa kanila, yung kanilang pagkakamali. At marami yan, maputo lang ito, Master. Speaking of dulas-dulas, andyan si Stella Kimbo. Nadulas yan, di ba? Yung sinasabi niyang... pagtanggol si Martin. Hindi, yung stick to the plan. Okay. Oo, nadulas yan nun. Tapos yung pagtanggol, nasasaktan daw sila kapag binabanatan daw ang kanilang ama. Ay, wow. Kung sino na ba yung ama na yun? Kundi si Martin. Siyempre, yung ama nagbibigay ng baon sa mga anak. Oo. At marami pa marami pa hong mga pangyayari na kahit naman din siguro sila, hindi nila mapagtanto na bakit nila nagawa yan at bakit sila nadulas na ganun. Ang dami nilang kapalpakan. Pero speaking of nadulas, meron ako kasing naalala na kwento sa akin ng isang napakakilalang tao. Kilala namin yun? Na naginip siya. Ay, naginip? Grabe. Nadulas daw si Marcos, namatay. Ay, grabe. Panaginip lang naman yun, panaginip. Pero inaantay nilang itong mga kasama ko. Uy, wala akong sinasabing gano'n. Naginip. Yung naginip ba yun? Taga kay OJC ba yun? Uy, naku. Hindi ba, kasi pag nangyari, at least nabanggit natin, nangyari, nabanggit nila yun. So parang prediction, no? So ngayon, sa tuwing mo na naginip yung aabangan natin yung kakilala mo. Kasi nangyayari yung panaginip niya Alam mo ako, tutol ako dun sa ganun. Na kung sakali mang mangyari, tutol ako. Na mapaaga na maging ganun nga. Kasi gusto ko pagdusahan niya lahat ng ginagawa niya ngayon sa Pilipinas. Mararatay, gano'n. Ayokong mawala agad siya. Gusto ko, pagtapos ng termino niya, pagdusahan niya yung ginawa niya sa KOJC, pagdusahan niya ang ginawa niya sa mga Duterte at pagdusahan niya yung mga ginagawa nila sa buong mga Pilipino. Don't get me wrong ayaw ko siyang madulas. Ayaw ko rin siyang ma-overdose. Get well soon. Kasi pag overdose, ibig sabihin, may sakit ka niyan. Overdose ka may sakit na yun. Kasi umiinom ng gamot umiinom ng gamot na overdose sa gamot, di ba? Sobrang stress daw kasi, Master, kaya may inom ng gamot. Pampamanhid. Mga pain reliever, gano'n. Pangpatulog ba, gano'n. Anyway, balikan natin yung si Dan Fernandez. Busisihin natin to, saka si Abante, kasi masyadong marami na to yung sinasabi na dapat pag nagsasalita ka, may kredibilidad ka. Dapat yung sinasabi mo, ikaw mismo malinis ka doon. Dapat kung ikaw siya, ang pangit ng tattoo mo, ang pangit ang dumi-dumi ng taong may tattoo, dapat ikaw wala kang tattoo. Ganun ka ba, Dan Fernandez? At Senyor Abante, ganun ho ba kayo? Ang laki-laki ng napansin ni Coach Oli kanina, yung cross mo, nakaputi ka pa na polo, tapos may cross ka. Ano ka ba? Ano yan? Pakitang tao? Tapos, ang cross mo, ganyan, tapos ang mamahalin yung sasakyan mo. Magkano ba yan? 27 million ba yun? 27 million yung Escalade ba yun yung sasakyan nito? 18. Master, malinaw-linaw mata mo. Masisilip mo ba kung ano yung relo nito? O nagtanggal na? Hindi ko makita. Yun nga kaya nga ako gumaganyan-ganyan yung sa salamin ko. Meron. Parang naka-silver, parang Rolex ata. Ito ata yung Blue Submarine na 2.6 million pesos. Ang lupit, no? Ito ba si Congressman Abante ay dati ng mayaman? O, kung dating mayaman, hindi tayo magdududa sa pinanggalingan ng kanyang pambili ng mga relo tsaka yung kanyang mga mamahaling sasakyan. So, sa akin lang, bago kayo bumato doon sa kinaiinisan nyo or kinatatakutan nyo or kinaiinggitan nyo, siguraduhin ninyo na malinis kayo sa bagay na gano'n na ibinabato ninyo. Halimbawa, sinasabi nyo kurakot, siguraduhin nyo na hindi kayo kurakot. Dahil kung hindi nyo mapapatunayan, baka kayo ang gumagawa niyan. Kasi kayo, may mga nakikita kaming indikasyon na medyo pumapaling kayo doon sa mali. At tama yung sinabi ni Coach Oli kanina, yung tao, hindi na yan nakikinig sa mga salita. Kasi mayroon na nga nasakta na nga nabudol na nasakta na Ikaw ba naman kung matinukang tao,
Magiging masokista ka ba? Paulit-ulit mong sasaktan ang sarili mo? Siyempre hindi na. Sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na araw, kung ikaw man ay pipili, siyempre yung tao ang napipiliin mo, yung hindi ka na masasaktan. Kaya kahit ano pang panliligaw, pag sinaktan mo na yung tao, ay hindi na maniniwala sa'yo, not unless magpapakita ka ng katunayan para panindigan or tumayo yung mga sinasabi mo. Diba? Oo. Meron lang ako naalala, no? Kasi yung tungkol kay Pastor, bukod doon sa kanyang plano sa korupsyon, isa sa personalidad ni Pastor na maganda, yung hindi siya baliktarin. Kasi alam mo, kahit naman ikaw ay ayaw mo sa korupsyon, no? Pero pag kinain ka ng sistema at babaliktad-baliktad ka, di ba? Minsan, eto ka, sasabihin mo, ano ka dito, tapos minsan kakampi ka dito dahil may offer dito, kanya-kanya. Nakita natin si Pastor Kibuloy, kaya dumadaan siya sa ganitong problema ngayon dahil, again, nanindigan siya. Nanindigan. Kita natin yan, napaka-importante yan sa isang politiko. Yung paninindigan. Tama si Master Judea eh. Again, hindi lang sa hindi baliktarin, pero yung paninindigan na, kahit gipitin nyo ako, doon ako sa tama. Doon ako sa tama. Hindi ko pababayaan. Hindi ko bibitawan to. Kasi ito ang tama eh. Ito ang tama. Hindi ko bibitawan to. Kahit magkamatayan tayo dito, kahit batikusin ninyo ako, kahit ano pa ibato nyo sa akin, mananatili ako dito. Pero pagdating ng panahon, maliliwanagan ng taong bayan, ay, tama nga pala to. Tama pala si Pastor. Tama yung sinasabi ni Pastor. Lagi na lang tayong ganun eh. Ngayon, tanggalin na natin sa bokabularyo ang laging nasa huli ang pagsisisi. Dapat sa umpisa pa lang itama na natin para hindi na tayo magsisisi sa huli. Pumiliin na natin yung tamang kilos, tamang ugali, tamang isip, tamang pagpili ng kandidato na makakatulong sa atin, makakatulong sa iyo, makakatulong sa sambayan ng Pilipino. Okay. Alam nyo, kung halimbawa man na ginaya nitong mga to si Pastor, ngayon nakakulong na rin tong mga to. Kasi una si Abante, may di umano may di umanong kaso yan, kasama sa PDAP scam, 189 million. May kasong child abuse, di umano, sabi ni Sandra Cam. Oo. So yung iba dyan, si Paduano, may kaso din yan. Nung Gonzales. Nung NPA pa ata to. Si Gonzales, may mga kaso. So ngayon, kung ginaya nila ang ni Pastor, hindi ko rin sinasabi na yung kaso naman ni Pastor na matagal ng dismiss yun, binuhay lang dahil 'di ba against nga hindi niya inanuhan yung kawalangyaan ng gobyerno, 'di ba? So sa kanila, kung halimbawa man na ginaya nila si Pastor, baka nakakulong din yan mga yan. At mabalik tayo kay Dan Fernandez. Kung talagang may pagka medyo, hindi naman ako sa nanglalait na pero talagang napagtanto ko na medyo may pagka-wak etong congressman na to. Ano yung wak? Wak, parang weak. Ganun. Wak. Inano ko lang sa new generation. Kasi may terminology, wak. Gen Z, di ba? Matatanda na kasi kayo eh. Sorry. Sige. Kasi ganito, nung nakaraan, may sinabi yan eh. About din sa confidential fund. Ikinunik niya or ginaya niya yung sarili niya kay BP Sara. Kasi sabi niya, ako dati nung mayor ako, yung budget ko, 7 million, ang dami kong proyekto na nagagawa. Tapos siya, 11 days, ubus agad. Doon pa lang mapapaisip ka na talagang weak talaga rin to. Sorry mayor siya ng Laguna. Naging mayor daw siya ata eh. Naging mayor ng Laguna yan. Yun nga. Di tama ako. Kasi sinabi niya yun eh. Ngayon, mapagtatanto mo na wala talaga, hindi niya iniisip. Biruin mo, ipagkukumpara mo ang sarili mo, ang isang mayor sa isang vice presidente, yung mayor, isang lugar lang yun eh. Isang baryo lang yung nasasakupan niya. So yun lang ang problemahin niya. Si vice president, buong Pilipinas. Yes. Tapos pagkukumparahin mo na, bakit ako? Nung mayor ako, ang dami kong nagawang proyekto tapos hindi ko naubos agad yung budget. Sabi ko, wala talaga to, may pagka-ob-ob din talaga to. Di ba kasi nahuli si Dan Fernandez, no? Baka akala niya, nandun pa siya sa lumang panahon. Nasa digital world na tayo ngayon. Kahit
Bilyon-bilyon pera yan, kaya yan i-transfer sa loob ng 1 minuto. Di ba? Sa bank transfer. Di ba? Halimbawa, sa isang departamento, i-transfer ko yung pera sa'yo, magpagawa ka ng ganito. Kahit isang araw, kaya kong gawin yan eh. I-transfer ko yung kahit 1 bilyon, sa isang araw lang, i-transfer ko sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Kaya eh. Oo. Nasa digital world na tayo ngayon. Hindi ko alam, itong si Dan Fernandez, halatang-halata na gumagawa lang talaga ng paraan para magalit ang mga tao kay BP Sara Duterte na unang-una, alam natin na nasagot na ni BP Sara Duterte yung confidential funds na yan, katulad na sinasabi nyo kanina, ni Consoli. Wala silang ibang maibato kay BP Sara Duterte kundi itong 125 na confidential funds na ito. Pero wala silang pakialam. So doon sa 90 billion na PhilHealth at doon sa mga insertion na bilyon-bilyong pera na kung hindi nakikita o hindi nabubuking ng taong bayan na hindi natin alam kung saan mapupunta. Na alam naman natin, itong 125 million na binigay kay BP Sara Duterte, galing yan sa pondo ng presidente. So now, bakit si BP Sara Duterte lang ang kinakaldag nyo ang kinakaldag samantalang ang nagbigay dyan ang presidente? Bakit? Yun bang utos sa inyo? Yung bang utos sa inyo ng mga amo ninyo? Ginawa nyo yun para bihagin or bigyan ng dungis si BP Sara Duterte? Pero hindi nyo kaya ang mga Duterte dahil ang mga Duterte, lalo-lalo si BP Sara, sabi nga ni PRR, mas matalino pa yan sa akin. Nag-iisip yan ng 10 beses bago magsalita. Yan, si BP Sara Duterte, alam na niya ang isasagot niya doon sa mga babati ko sa kanya. At alam natin, for the fact, na yung pera ay ginawa yan ng mga satellite offices ng Office of the Vice President. Meron sa Bicol, meron sa Luzon, Visayas, sa Mindanao, meron. So, biruin mo, 125 million lang po yun mga kababayan kumpara sa nilulustay nila. Ngayon sa pamimigay ng ayuda na hindi naman nakakatulong 1 araw, 3 araw pagkatapos doon wala na. Ang satellite offices, kahit anong oras ka pumunta, nandyan yan, hindi yan mawawala. Jolly. Alam mo, yung sinabi ni Jay kanina na patungkol dito sa, na-compare daw ni Dan Fernandez si kay BP Sara, tingnan nyo mabuti. Kung magko-compare ka, kailangan ayusin natin. Hindi ko alam saan parte ba siya ng Laguna naging mayor, pero ayoko maghusga. Kayo po, mga nanonood, kayo humusga. I-compare natin yung Laguna sa Davao. Diba? Ganun lang yun, infrastructure. Laguna sa Davao. Gaano kalinis ang Laguna kesa sa Davao? Gaano kawalang traffic ang Laguna kesa Davao? Gaano walang adik ang Laguna sa Davao? Pag nag-compare ka, buuin natin. Kung i-compare mo ang sarili mo kay BP Sara o sa mga Duterte, marami ka pang kakaining bigas. Ang Davao, yan ay showroom na ng Duterte. Kaya nga gustong-gusto ng buong Pilipinas ang mga Duterte dahil gusto nilang gawin ng mga Duterte kung ano ang nagawa nila sa Davao. Ikaw ba kayo bang sabihin na gusto ng taong bayan na ang buong bayan natin ay parang maging Laguna? Kayo na umusga. Hindi natin alam kung anong iniisip ano nasa isip ni Dan Fernandez nung binitawan niya yung comparison na yun, Kaya tama yung sinabi mo na parang hindi ka po pwede magkumpara ng isang architect sa isang karpintero lang. Diba? So magkaiba. Una, yung pinagdaanan ninyo, magkaiba. Yung mga nagawa nyo na, magkaiba. May nakalimutan ka pa. Ang Laguna ba, kasing safe ba ng Davao? Ganon. Pagka ganon, ang pareho, lahat, as whole, general, pwede mo ipagkumpara. Unang-una, sa inyo palang dalawa, lalaki ka, babae si BP Sara Duterte, magkaiba na. So nakakahiya Hindi man natin nagustuhin na ikumpara ang Laguna sa Davao, pero si na mismo nagbibigay sa atin ng way para ikumpara natin. Mapapahiya lang kahit ako, Bicolano ako, pero kung ikukumpara ang Bicol sa bayan ko, doon sa Mindanao, wala. Nakakahiya yung lugar ko. Nakakahiya yung bayan namin. Kasi ako, pabalik-balik tayo sa Davao, alam natin na malinis, safe, mga edukado ang tao, magagalang, maganda talaga ang Davao. Kaya hindi mo po pwedeng ikumpara ang sarili mo kay BP Sara Duterte. Kasi si BP Sara Duterte, may yagbuls yun, ikaw wala.
Yun, no, at madugtungan ko yung kanina, yung, di ba, yung confidential fund, ni VP Sara, ay dumaan yan sa Office of the President, di ba? So, may tanong lang ako. Yung budget ba sa Bicol na pangpagawa ng mga flood control, di ba dumaan din yan sa Office of the President? Pinipirmahan niya. Pinipirmahan niya yan, di ba? So, bakit hindi nyo kine-question? Tingnan nyo Bicol ngayon, wasak. O ngayon, asan yung budget doon sa budget doon sa Bicol? Kasi kung paano nyo, ang laki-laki ng budget. Billion. May 14 billion, may 9 billion. Diba? Pero parang walang walang napuntahan. So, paminsan-minsan siguro, yun din ng isipin nyo na, bakit ganun? President, dapat kasama ka dito sa questionin namin kasi ikaw ang pumipirma ng lahat ng budget na to. Diba? Dumadaan sa'yo. So, kung questionin nyo, yung kagaya ni sinabi ni Master Judea, kung questionin nyo yung confidential fund ni BP Sara, ay questionin nyo rin si Marcos, bakit niya ibinigay yung budget na yun? Alam mo, ako last message ko lang, dalawa lang. Wala nang maniniwala dito sa hearing ng kampo ni Martin until yung confidential funds din ni Marcos, ni BBM, busisiin. Pangalawa, yung pagbusisi nila dyan sa drug war ni PRRD, wala na rin maniniwala dyan until yung mga pangunahing opisyal natin magpa-drug test. Kahit mag-hearing kayo araw-araw hanggang 2028, walang kwenta. Kita nyo, hindi kayo tumataas sa rating. Correct. Master? Okay, so anyway, mga kapatid, no, paulit-ulit nating sasabihin na maging matalino po tayo. Ngayon pa lang, dapat pumipili na tayo. Umpisa natin sa barangay ninyo. Okay? Barangay kagawad, barangay chairman, konsihal ng bayan ninyo, mga bukal, congressman, gobernador, dyan natin umpisahan. Pumili tayo ng mga politiko na matutulungan kayo. Hindi yung kayo ang tutulong sa kanila para yumaman sila. Yung kayo ang tutulungan. Dahil yun naman ang purpose eh. Yun ang naman ang purpose. Kaya tayo nag-aalal ng mga politiko, inuupo natin sa gobyerno. Para maayos ang bansa natin, maayos ang lugar ninyo, maayos ang komunidad ninyo, sa tulong at guidance ng mga politiko na yan. Pero kung sa tingin nyo, ang politiko na yan, ay hindi yan magiging guide towards sa pag-unlad o pag-asenso ng bayan, barangay ninyo, aba kalimutan yan. Pumili kayo ng iba. Para naman kahit papaano, hindi tayo nagkakasya na lang sa mga patsi-patsi. Doon tayo. Let's think big time. Let's aim big time. Yung malaking pagbabago ng bansa natin. Para hindi ba kayo kahit minsan nangangarap sa sarili ninyo na yung mga anak ninyo ay nakakapaglakad ng madaling araw, yung mga babaeng anak ninyo, yung mga ganun, yung safe na talagang pwede nating ipagmalaki sa buong mundo. So yun lang po sa akin, maging matalino tayo, tulungan natin ang ating bansa na matagal na ginagahasa ng mga korap na politiko. Okay. At ang last message ko, kung gusto mong yumaman, mag-congressman ka. At bago tayo magtapos para sa ating Christmas countdown. Ayan, no, 48 days na lang, Kabanateros, at Pasko na. At syempre, buti na lang nandito si Sir Admar dahil malapit na tayong regaluhan. Jacket lang, pwede na. Mukhang for 48 days, tayong tatlo makikita nila dito. Kasi nakabakasyon yung aming mga kasama. Enjoy kayo dyan. Ayan ang sinasabi na. At pag uwi nyo, kami naman. Kaya tayo naman, ano? Tayo naman ang pupunta saan tayo punta? Umari ka. Sa Europe tayo. Europe tayo. Sila. Ayoko doon. Gusto ko sa Minnesota. Minnesota? Yeah. Amerika din yun eh. Amerika din ba yun? Pero bago ang lahat, magtatanim tayo. Magtatanim tayo sa 16. November 16, Coach Oli, no? Saan ba ang tayo? Basta hindi ko pa alam kung saan magtatanim ang Banateros. Kasi may programa po ang nationwide tree planting. Habang yung Bicol, according to Master Judea, ay inaano ninyo, kinakalbo ninyo. Ito naman, magtatanim. Magtatanim tayo. Nationwide. Sa Albay, meron din magtatanim. Sabi ni Ma'am Tina kanina. Balita natin, yung mga inanulasaldi ko dyan ng puno. Ay, hindi, sorry. Yung mga puno na naputol dyan sa Bicol. Kasi dyan sa mga quarry-quarry na yan. Ang daming quarry dyan.
Oo, kaya dapat iimbestigahan natin yan kung may mga lisensya ba yan, mga permit ba yan. Kasi ang alam ko dyan, dyan sa Bicol, sa amin, maawa naman kayo sa mga Bicolano. Tingnan nyo, yung Bicol din naman binabaha dati ng ganyan yan. Binabaha lang dati sa may bulkan, sa may mga ilog. Yan pati yung walang ilog ngayon, binahaan na. Paano nangyari yun? Di ba? Magandang proyekto to ni Pastor Kibuloy. Ibang klase talaga. At talagang may magandang kinahinatnan. Nakikita natin sa Glory Mountain at Prayer Mountain. Diba? Ito ang solusyon. Ito dapat ang solusyon ganito. Inuumpisa na. Ayan, no? Napakalinis doon. Hindi mo, grabe. Ay, naku. Parang gusto ko nakakamiss. Kailan kami po? Tara, punta tayong Davao. Kailan? Sabado, no? Pag-uwi nila. Habang sila nasa ibang bansa, tayo nasa Davao tayo. Doon tayo mag-live? Oo, doon tayo mag-live. Pwede, no? Miss ko na, Davao. Miss ko na Davao din, no? Ang mabait pa naman ang mga tao doon. Oo. But anyway. Sige. Kita-kita po tayo uli, mga banateros. Dito lang sa SMNI, pagtama, palakpakan, pagmali, banatan. Ako po, si Coach Oli. Ako naman, si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Kamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Tapang at malasakit. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa. Nung kaya mo. At malasakit. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang magserbisyo. Sabi nga nila, di ba? You will know them by their love. Yun ang sinabi sa Biblia. It's not on how good you are in quoting the scripture. It's giving love. Grabe, hindi talaga hindi talaga kasya yung words kung paano natin i-express yung ating na-experience. Mismo wala akong masabi. Kita ko kasi yung pagiging generous. Alam mo, madali kasi magsalita ng Diyos Pero pagdating sa pera, pagdating sa pagiging generous, yung pagtulong sa iba, hindi biro yun. Maraming bagsak dyan. Maraming bagsak. Kaya ako nakikita ko yung pagiging generous niya. Hindi sa salita sa lakad. Bilib ako. Hindi dakdak. Nakita mo sa gawa. In one word, authentic. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.